everyone! Welcome back sa ating channel. Ayan, batingting po muna tayo para tayo ay maraming blessing. Ayan. Ayan po. Narito na naman tayo at muling nagbabalik na ko. Pasensya na po kayo. At medyo madalang po tayo ngayon sa ating channel. Ano po? Ayan. Mga ka-angelic, kamusta na po kayo? Ayan. Kamusta na po ba ang lahat? Nawa ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Sabi nga, at ika nga ay, sabi nga, ano lang tayo, positive, para po tayo ay maging masaya. Yan, positive lang para masaya. Ayan po. So, yun nga po, ngayon lang tayo muling nagkita-kita, sabi nga, dito sa ating channel, ano po. So, wala po akong ibibigay sa ating ika nga, konti lang, meron lang naman, pero hindi ganun katagal, or hindi yun ang sentro ng aking ika nga vlog dito sa ating channel. Ang sentro ng ating channel ngayon ay ang pagbibigay ko lamang po ng isang opinion sa isang opinion bilang opinion sa mga katulad kong vlogger din po. Opinion lang naman, at the same time ika nga ay opinion, ang tawag nito, ayan, opinion and suggestion lang naman. Ayan po, kasi po meron po tayong mga kasamahang vlogger na sino po ba ang mga ika nga Chinese dito? Ano po, ayan po, sana po ay wag po kayong magagalit, ano po, at sapagkat ako naman ay kailanman ay hindi pwedeng magalit sa inyo, ano po, at kayo po ang aking mga big boss dito sa ating channel na ito. So, yun nga po ang sinasabi ko, opinion lang po at saka suggestion lang naman ang akin. Ayan po, kasi po meron po tayong mga kasamahang vlogger or mga ka-vlogger, ayan po, na nagsasabi na ang ating mga pangpaswerte gaya ng mga bawang ay wala daw talagang hindi daw to makatotohanan. Ayan po, makatotohanan. Gayon din yung tinatawag nilang yung pera na may mga pera na mayroong tubig na may suka, something ganun, ano po. Ayan po, yung mga ika nga ay yung mga Chinese or Incheck, may kanya-kanya po yan silang mga paniniwala, which is ina-adapt naman natin, hindi po ba? Tayo po kasi ay Pilipino, Pinoy, o ika nga, meron din tayong mga ika nga kanya-kanyang paniniwala rin. Ayan. So, yung kanilang mga paniniwala, kung sabi nga kung ikabubuti naman natin, wala naman po masama, yan po ay ina-adapt natin, hindi po ba? Pero kung sasabihin po ng ating ka-vlogger na wag niyo po itong gagawin, at yan ay hindi po makatotohanan, sapagkat ang bawang ay napakabaho daw po, at ang pera naman daw po, ayan, tinesting nilagyan ng pagkadami-daming pera sa tubig o sa bote, which is ang pera hindi naman talaga totally inilalagay ng ganung karami sa ating bote o sa tubig, which is yung pera, bilang lang po yan, it's either 1 hanggang 6 or 7, yan lang naman po yan. At the same time, mini-meditate po yan, hindi nire-ritual po yan, hindi yung basta inilalagay lang. Ngayon yung mga suka na yan, o kung ano man suka na nilagay sa pera, o suka na may asin, kasi ano po yan okay, let's say nagmaster po sila sa ganung mga paniniwala o sa mga pampaswerte. Yung atin po, ang punto ko lang naman, bakit kailangan po nila sabihin na napakabaho, hindi tama yan, hindi ginagamit na pampaswerte ang bawang dahil yan ay napakabaho. Ito lang po yan sample lang po. Halimbawa po, usually ang bawang, di ba, pag sa mga probinsya, ang bawang ginagamit na panakot or pangontas sa mga aswang. Hindi nga po ba? So, ibig sabihin, may gamit ang bawang. Ganun lang po yun. So, ang ibig ko sabihin sa ating mga vlogger, yan, yung ibang mga vlogger na gumagamit ng bawang o gumagamit ng suka na may mga pera o tubig na may mga pera, ano po yan sila po yan, paniniwala po ng mga ibang katulad nating mga vlogger po yan.
Pero kung sasabihin po ng mga Chinese na nag-aral sila, pinag-aralan nila, mali, hindi daw dapat, mali po yun eh. Ang ibig sabihin, hindi sa mali, kundi yung ibig ko sabihin, ay hindi po nila dapat sinasabi na may mali si ganito, tama sila, ano po eh. Kasi parang ang lumalabas po, parang lumalabas din po na hindi po, ibig ko sabihin, sila, iba yung paniniwala nila, iba yung paniniwala nun eh. Sila yun eh. Ito, sila rin yun. Yun ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin, kung halimbawa, doon po sa mga gumagamit ng, let's say, bawang, asin, mga, let's say, mga ano-ano pang mga pampaswerte, ano po yan eh. Kumbaga, ano na nila yan eh. Yung sila yun. Yun, mayroon silang karanasan doon na ito ay makatotohanan, yung mga ganon. So, ganon din po sa mga Chinese. Actually, lahat naman po ng mga pampaswerte o mga ika nga yung do's and don'ts, sabi nga ina-adapt natin yan dahil para naman sa ikabubuti natin. Hindi po ba mga ka-angelic? Ano po? Ayan. Pasensya na po kayo medyo kasi ang tagal ko na po sana itong dapat ibina-vlog. Kasi po, ay napanood po akong ganyan po, yung parang sinasabi nila na sila ang tama at mali yung ginagawa ng ating mga ibang ka-vlogger. Simple lang naman po yan eh. Kasi yun nga, unang-una minemeditate po natin yan or niliritualan po yan. Depende po yan sa paggamit ng ating pagritual o sa ritual natin. Depende po yan at sa mga paniniwala. Ayan nga, paniniwala. Kasi, kaya yung pong mga gumagamit ng, let's say, bawang na yan, mga kung ano-ano star anise, o kung ano-ano pang ibang mga pampaswerte, sila po yun. Ano po yan eh. Sabi nga, subok na yan eh. Subok na yan. Sila yun. Kung sa mga Chinese, ganito, bawal sa kanila ganyan, hindi totoo ito. Sila yun eh. Inchik sila. Iba yung kanilang paniniwala. Ganun lang po yun. Wala pong iniwan niya sa mga inchik din po naman. Hindi rin naman po pare-pareho ang paniniwala nila. Halimbawa po, Pokien, Mandarin, iba-iba po ang mga inchik. So, mayroon din po yan silang kanya-kanyang mga, katulad halimbawa po, mayroon din akong napanood na sabi nila, bakit may itlog? Yun daw pong pampaswerte noong December, bakit may itlog daw? Huwag kayo maglagay ng itlog. Sabi naman ng kabila, kailangan lagyan ng itlog. Hindi po ba? So, sabi naman ng iba, huwag ang 13 kasi malas. Huwag daw ang kailangan 12. Ganyan. Iyon ang ibig ko sabihin. May kanya-kanya rin paniniwala ang mga incheck. Pero huwag po nating sasabihin na hindi po yan makatotohanan dahil yan po ay mabaho o dahil yan ay wala raw respeto sa pera. Hindi po yun. Hindi po tayo ibig sabihin naglagay ng pera ay walang respeto sa pera. Naku po, hindi naman po siguro ganun. Ano po? So, ang ibig ko lang sabihin, sana po irespeto po natin ang iba. Kung gusto nyo, ang ibig sabihin, kung doon sa ating mga ka-vlogger, ibigay na lang nila yung kanila at doon naman po sa aking katulad kong mga ka-vlogger din na gumagamit ng let's say bawang at kung ano-ano pa. Ayan po, saludo po ako sa inyo kasi ganito lang po yan eh. Nung panahon po ng pandemic, sa katotohanan, doon ako nag-start eh. Nag-start ako doon sa panahon ng pandemic na sobrang napakahirap naman talaga. Totoo yan. Alam niyo po ba, ang bawang na yan na sinasabi nilang mabaho, na sinasabi nilang hindi makatotohanan, lahat po yan, ginamit ko po yan. Alam niyo po ba, lahat po yan ng mga pampaswerteng yan, nasubukan ko po lahat yan. Tunay na nagpatibay sa aking buhay, ika nga. Talaga namang naramdaman ko kung paano ko maging matatag ng panahon na yon. Talagang kasi depende nga po yan sa ating ritual na ginagawa. Kaya po yung sinasabi nila, ay, nilagyan ng maraming pera yung tubig, nilagyan ng suka. Hindi po yung ganun, basta ilalagay lang naman actually. Tapos lalagyan mo ng napakaraming barya. Hindi po ganun yun hindi po ganun. Ang ibig ko sabihin, gaano man po yung karami, nasa paniniwala po natin yan. Tsaka yan po ay hindi
tambak, sandamakmak na bariya ang ilalagay mo yan. Isa hanggang 6 o 7 lang naman po yan. Depende po yan sa paggamit ninyo, sa ritual na gagawin ninyo, depende po yun. So, bakit ang asin? Naniniwala rin naman ang inchik, hindi ba? So, ang ibig ko sabihin, yung ibang vlogger natin, gumagamit sila ng asin, asukal, lahat ng ating mga condiments ginagamit. Depende po kasi yan sa ating mga paniniwala. Ayan po. So, ang akin lang naman, sana po, wag na lang po tayong, itaas na lang po natin yung atin. Wag na lang po natin, hinahamon ko kayo. Kami, pinag-aralan namin yan. Ang hindi po sa kasi talagang, ang ibig ko sabihin, kung gusto nyo pong dumami ang inyong views, okay lang naman, sabihin nyo na lang po. Kasi maski ako, ina-adapt ko naman din po yung sa mga pampaswerte ng mga Chinese sa totoo lang po. Ina-adapt ko po yan. Pagka, ganun pala yun, so gagawin ko po yun, ganun po yun. So, isi-share ko naman sa aking mga ka-angelic, yun po yun. So, yun po ang ibig kong sabihin, mga ka-angelic. Minsan nakakapanood tayo ng mga iba't ibang mga pampaswerte, sasabihin nila, malas yan, sabi nila, biro mo sa mga Chinese, wag kang pagpasok ng China, di ba nung February 10, Chinese New Year, wag ka raw magbawalis the whole let's say hanggang 15 days tayo, kung ilang day, wag ka magbawalis, wag ka, daig pa yung sa patay. Hindi po ganun ibig ko sabihin, yun, may paniniwala nila yun. So, yun lang po yun kasi kanya-kanya po tayo. Kanya-kanya po ng paniniwala, kanya-kanya po ng, kung nasa sa inyo din yun, di ba? Kaya nga may tinatawag tayong disclaimer, or nasa sa inyo po kung paano nyo po i-adapt yan. Yan po. So, yun po, na medyo lang po ako doon sa napanood po na isang vlogger natin na Chinese po na nanghahamon pa ng mga gumagamit ng mga pampaswerte katulad ng bawang na hindi raw ito effective o hindi daw ito magbaswerte. Base po sa aking karanasan, base po sa aking karanasan, tunay na ito ay nagpatibay ng aking pamumuhay dahil dala ng panahon na yon, grabe talagang bagsak na bagsak kami, totoo yan. Aminado ako dyan na tunay na halos hindi kami kumakain, totoo yan. Halos napakahirap i-explain, pero mula nang ito'y natutunan ko, kumapit ako sa mga ganito at seryoso kong ginaganap, talaga namang hindi nagtatagal ng aking mga kahilingan ay dumarating ng hindi ko inaasahan. Totoo po yan, mga ka-angelic. Ang sinasabi ko lang sa ating mga tagapanood, sa ating mga tagapagsubaybay, mga subscriber, ayan po. Meron man kung ano man po yung inyong mga napapanood na iba't ibang mga paniniwala, i-adapt nyo lang po. Pero ang ibig ko sabihin, kung ang mga vlogger natin ay maghahamon pa, let's say, sabihin na natin naninira na rin kasi sinasabi nila, hindi ginagamit ang bawang dahil napakabaho. Yun na lang bariya na yun. Yung coins daw na yun, nilalagay sa suka na may tubig daw. Sandamakmak na bariya. Tama ba naman yun? Ilagay mo yung sandamakmak na bariya. Hindi naman po ganun yun. Di po ba? So, yun ang ibig kong sabihin po. Nasa sa inyo na rin po yan kung paano nyo po i-adapt. Ganun lang po yun. Pero sa aking po mga ka-vlogger na may mga gumagamit ng mga iba't ibang condiments natin, ayan, saludo po ako sa inyo. Saludo po ako dahil sa inyo rin po ako natuto. Sa inyo rin po ako natuto at tunay na nagamit ko ang lahat ng ito dahil talagang subok kong gumana sa aking buhay. Sabi nga, ayan po. So, yun nga, ang akin lang naman ang ibabahagi sa inyo, konting ay natutunan din o naging kaalaman na, yun nga po, mag-share ako sa inyo ng konti na, yun, isa sa mga, ng mga Chinese din yun, na huwag kang gagamit. Actually, hindi lang Chinese ang naniniwala dito yung ibang mga foreigner din naniniwala dito na, wag po kayong tatanggap bilang regalo. Regalo, yung mga regalo halimbawa, kulay itim na wallet, itim na wallet, basta something mga itim na bagay, mga itim na bagay. Kasi yan daw po ay nagdadala ng negativity sa ating buhay. Halimbawa na lang din po, yung mga tinatawag nating mga ukay-ukay,
tayo ang hilig natin sa ukay-ukay. Actually ako dati bumibili ako ng ukay-ukay, pero since nga po natutunan ko yung mga ganitong ritual natin, natutunan ko yung, kasi actually hindi lang basta naman natutunan ko to, siguro sa genes din namin, kasi po anong araw ang nanay ko naman din ay tunay na magaling manghula. Siguro destiny ko rin, kasi bakit dumating sa akin ito. Ganun po yun mga Kanjeli. So yun nga po, ang sinasabi ko lang naman po, yan, yung katulad na lang ng halimbawa po ay itim na bagay na yan, ano po, yung itim na bagay na yan ay nagdadala daw yan ng ating mga, nagdadala ng, halimbawa po, ayan ay luma, tapos ayan ay, syempre, marami ng, ano yan, yung may-ari, ano, parang, lahat ng ano niya, lahat ng mga pinagdaanan niya, mapagdadaanan nyo rin po. Kahit po yan linisin ninyo, yan po ay andyan na rin. Ika nga, palang iniwan sa isang teklat, nakatatak na po yan. So, kaya hanggat mare, lagayan ng mga ukay-ukay po, ganun din po yung ukay-ukay niyan. Yung nagmamay-ari nito, ano man po yung kanyang mga pinagdaanan, yan po ay mapagdadaanan din po natin. Kaya hanggat maaari, huwag na lang po tayong bibili o tatanggap ng ikagagamit na hindi baling bumili tayo ng mumurahin or mga nga cheap na bagay, basta bago. Ayan, bago. Ganun din po yung halimbawa gunting. Kahit na anong matutulis na bagay na nagregalo o nirigalo sa inyo, huwag po kayong tatanggap. Kasi yan din po ang isa sa magdadala sa inyo ng kahirapan, ng paghihiwalay ng pamilya o kaguluhan sa pamilya. Lahat ng klase ng ika nga ay pagsasuffer ng buong pamilya. Ayan po, yung pagsasuffer ng buong pamilya. Ang sinasabi ko po, yan po, kahit na anong klase ng bagay na matutulis, huwag po kayong tatanggap ng anumang iririgalo sa inyong bagay na matutulis na bagay, kutsilyo, gunting, kasi pwede rin po kayong maharap sa mga kaso-kaso, yung mga ganyang gunting-gunting, ano po, lalo na kung yung naputol na yan, nabali, or tapos patuloy na nandyan lang sa inyo, hindi nyo tinatapon. Kaya hanggat maaari, wag po kayong tatanggap ng matutulis na bagay na irinigalo sa inyo. Magdahilan na lang po kayo or gumawa na lang po kayo ng ibang ano. Ngayon halimbawa po, ang regalo ay nakabalot at hindi ninyo alam ang laman. Ay siguro, halimbawa po ay isa sa minamahal ninyo, nagregalo sa inyo at hindi na ito, let's say, matulis na bagay ito, hindi po ninyo inaasahan na ganon. Siguro ang gawin na lang po ninyo, itago ninyo do sa hindi ninyo makikita. Pero ganun pa rin yun Pero alam ko kasi magsasuffer pa rin kayo kasi tinanggap nyo. So siguro the best na lang yan, pwedeng ibalik nyo na lang siguro or pamigay nyo na lang din siguro. Pero kasi tinanggap nyo no? So siguro para hindi tumalab sa inyo yung yung negative, pabayaran nyo kahit na magkanong halaga doon sa pagbibigyan ninyo. Ganun po. So, ngayon, ang ano naman po, yung pong tinatawag nating mga mana. Ayan, yung mga tungkol, halimbawa, ba, usong-uso sa mga Chinese o sa ibang lahi o sa ating mga Pilipino. Ayan, yung mga tinatawag na mga mana, di ba? Halimbawa po yung mga alahas, sing-sing, ganyan. Nako, yan po ay isang napakalaking negatibo rin po yan. Napakalaking negatibo po. Kaya wag po kayong, hindi naman po natin, kasi minsan usually yung mga lola natin nagbibigay sa atin ng, usually yung mga lola natin nagbibigay sa atin ng mga pamana dahil kasi yun daw ay magandang uri ng mga, let's say, sing-sing, mga kung anong mga alas yan. Yan po ay sabi nga dumanas na hindi natin alam yung mga pinagdaanan nila para ito ay ating maranasan ulit. Yun po ang ibig ko sabihin. Ganun po yun. Ganun po yun sa mga halimbawa mga pang-display ninyo sa bahay. Halimbawa po yung mga matutulis na bagay. Di ba karamihan yung iba naman po sa atin mahilig yung mga tinatawag na mga pang-display. Mahilig po yung mag-display ng mga may mga sentimental sa kanila, yung may mga halimbawa po pares ng mga
yung mga tinatawag na sword, yung mga kutsilyo na yan po ay napakamalas. Huwag po kayo magdi-display ng mga ganyang mga pang-display kasi po yan po ay nagtatawag ng kaguluhan or laging hindi kayo mawawalan ng problema sa buhay. Ayan po. So kaya hangga't maaari yung pong mga matutulis na bagay, iwasan po ninyo na ito ay yung nakatiwang or naka-display, ganyan. Oo, hangga't maaari i-cover natin ito, itatago natin para po ito ay hindi makatawag ng anumang mga negatibo. Ayan po. Ayan, mga ka-angelic, ako po ay nag-share lang sa inyo ng konting aking sa loobin. Ayan po. Doon po sa aking ka-angelic, sana po kung meron man po ritong mga Chinese or may ibang lahi, ayan po, wag po sana kayong magagalit. Yun lang naman po ay opinion or suggestion. Ang akin lang naman po ay yung tulad naming mga vlogger, kung wala naman tayong masasabing hindi mabuti, wag na lang po natin sabihin yon. At sabi nga, di ba, kaya nga po tayo dito sa ating vlog, bago tayo gagawa ng ating mga gawaing ritual, wala po tayong kailangan hinanakit, galit sa puso, o sino mang sisiraan natin. Kasi po, yan ang kasabihan ng mga Inchika, mga kasabihan din ng Chinese, na pag tayo ay nagagalit o naninira, sabi nga, yung inyong mga lotus o yung ating lotus, lumiliit daw yan, lumiliit. Kaya po hanggat maaari, yan nga po ang sinasabi ko. Nako, sa katotohanan, ako po mga ka-angelic, ako madalas din akong magalit. Iniiwasan ko pero hindi. Dahil alam niyo po ba, ako po ay, sabi nga, caregiver na, yaya pa, all around. Kaya napakahirap. Kaya minsan na hindi mo maiwasan hindi talaga magalit. Pero yun nga po ang sinasabi ko po dito sa ating vlog, hanggat maaari iwasan po natin yung makakapagsalita tayo ng hindi tama sa ating kapwa. Kasi po, yun po ay sabi nga, ano po yan ang intensyon po natin dito ay puro kabutihan lang. Nasa sa atin na lang po yung paano po natin to i-adapt at paano po natin gagawin ng seryosong pagganap. Ganun po yun. Pero ang katotohanan po, nasa sa inyo naman po yan, nasa ating, sabi nga, di ba, mayroon po tayong at the end of the day, nasa inyo pa rin po ang ang kapalaran. Kayo pa rin po ang gumagawa ng kapalaran. Yan, sabi nga, sasamahan natin yan ng sipag, pananalig. Kaya nga po lagi natin sinasabi yan na hindi po ang lahat ng pampaswerte natin, gabay lamang po. Hindi po natin nga kailangan pakahintayin o asahan. Ayan po. Kasi, pero sa akin po, sa katotohanan, talagang wala akong ibang inaasahan, mga ka-angelic. Wala akong ibang hinihintay. Basta lang, sige, dasal lang, tapos gumagawa ako ng aking gawaing ritual. Alam nyo talaga, awa ng Diyos talaga, na-survive ko ang lahat at the same time, gumaan. Siyempre, ang dami kong inadapt na mga iba't ibang mga vlogger na gaya ng mga Chinese, mga ibang mga ka-vlogger na katulad ko. Ang dami ko rin ina-adapt, pinapanood ko sila kasi po, hindi po naman tayo perfecto di po ba? So, mayroon tayong mga bagay na hindi alam, na alam din nila. Ganun lang po yun. So, pag makakabuti naman, pwede naman po nating i-adapt yun or gawin, sabi nga, di po ba? So, kaya, minsan, ang isang bagay na ginagawa natin, depende po yun sa ating, pagdadala o ginagawa, ganun po. So, yan, mga ka-angelic, sana po, wag po kayong magagalit sa akin. Ako po ay, sabi nga, hindi po ako pwedeng magalit o hindi po ako kailanman magagalit sapagkat kayo po ang aking mga boss dito, mga big boss, bossing, ayan po. Sana po, mga ka-angelic, wag po kayong magagalit. Ay, ang hangad ko lang naman po ay puro kabutihan, ayan po. Kabutihan, makatulong, sabi nga, sa totoo lang, mga ka-angelic, siguro kung marami akong pera, nako, mga ka-angelic, hindi ko iniisip yung
yung sarili ko. Kasi ganyan ako sa mga kapatid ko kahit nung panahon na ako breadwinner ako nung araw. Aminado ako diyan mga ka-Angelic. Mahirap lang magkwento kasi 'di ba may mga ano tayo na minsan ginawa mo na yung lahat pero ikaw pa rin yung masama, yung mga ganon. So ayun nga, sinasabi ko lang mga ka-Angelic, no, kung mayroon lang akong lahat ay marami lang akong pera at magagawa ko ang lahat sa kung saan yung magiging masaya ang aking mga minamahal or mga subscriber dito, mga tagapanood o mga aking mga tagapagsubaybay, ayan po. Lahat ng aking makakaya, kung pwede lang lahat gawin ko, ibibigay ko. Totoo po yan. Kaya lang po, isa lang po tayong pobre na trying hard lang din naman po tayong magbigay ng pampaswerte doon sa mga tulad kong mga talaga namang said na said at walang-wala yung mga tipong gustong-gusto nang makaahon sa kahirapan, tipong gustong-gusto nang, alam niyo yun mga ka-Angelic, may kanya-kanya tayong mga mukha ng problema. So, hindi po natin, ang gusto lang po natin ay gumaan ang ating pamumuhay, magkaroon ng magkaroon ng kaunting kasaganaan. Ayan po. Kaya sa aking mga ka-Angelic, ayan po, konting ako po ay palaging humihingi ng dispensa kasi po yung aking pangako sa inyo na magpaparapol hanggang ngayon ay hindi ko maibigay sa inyo. Sa katotohanan, tunay na ako'y nakatali sa aking apo at medyo kapos pa tayo. Kaya tabay lang mga ka-Angelic, ako po ay merong sorpresa naman talaga sa inyo. Humahanap lang tayo ng pagkakataon. Ayan po mga ka-Angelic, sana po ako po ay inyong subaybayan at nawa ako ay inyong sabi nga lagi lang po kayong ako po ay patuloy na bibigay sa inyo ng tulong o support ng ating mga pampaswerte. At ako ay walang sawang magpapasalamat sa lahat ng mga andito na sumusuporta sa akin ng walang sawa. Maraming salamat sa inyo mga ka-Angelic. Ako po ay tunay na natutuwa, nawa ako ay makapagbigay din ng saya sa inyo. Yun po ang aking palaging minimithi, sa totoo lang. Kaya pray lang po tayo, may awa ang Diyos. Ayan. So sana po wag po kayong manghinawa at sabi nga ay susuko sa ating mga alalahanin, sa ating mga problema. Ayan, magdasal lang po tayo, patuloy lang po tayong magdasal. At the same time, yung ating mga gawaing ritual, kung saan sa palagay ninyo mararamdaman naman po ninyo yan yung kung gaano, pagka kayo po ay nagme-meditate, kasi nararamdaman na ninyo yan na nag-iisa na kayo. Yan, kung ano man po yung inyong nire-ritualan. Ganun lang po yun, nasa sa inyo na po yun, kung paano nyo po gaganapin. Ayan po. So mga ka-Angelic, sabi nga, don't forget to like, share, and subscribe. Ayan po. At pakipindot na rin natin notification bell at para lagi po tayong updated sa ating mga bagong videos. Ayan nga po. Sana po kung meron po kayong gustong sabihin o comment na lang po kayo at handa naman po tayong sumagot sa ating mga mga comment. Ayan po, doon po sa aking, kahit po mga negative ang sinasabi nyo, ako po ay patuloy pa rin na magpapasalamat. Ako pa rin ay nagpapasalamat sapagkat kahit paano po ay nag-comment kayo, kahit po ito ay sabi nga negative, okay lang po, wala pong problema yon. Masaya na po ako doon, at least nag-comment po kayo, ganun lang po yun, no mga ka-Angelic. So sana po ito ay inyong nagustuhan at sabi nga po ay ang lahat ng ating mga gawaing ritual ay gabay lamang. Ayan po, sabi nga, at the end of the day, kayo pa rin po o tayo pa rin po ang gagawa ng ating kapalaran. Ayan po, so hanggang sa muli, tayo po ay muli munang magpapaalam. Ano po? At nawa kayo ay kalooban ng mahabang buhay
tagumpay sa buhay ay inyong makamtan. Maraming salamat po. God bless.